Alright, isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW sa mampanig na mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So ngayon mga makalyabe, ayan, napansin nyo, iba yung ambience natin ngayon. So, dito tayo ngayon at bubuuhin na po natin yung makina ng minivan na DA64W. Ayan, ito na po yun. At magbubuo na po tayo at magsisit pa tayo ng piston ring. Ayan. So magkakabit tayo ng piston ring. So bali ito mga kalyabi, general overhaul. Kung naalala nyo, ito yung nagbabawas ng tubig. At nakita nyo kung bakit nagbabawas at sinusukal niya lang sa kanyang reservoir. So nung apan ng nabaklas namin, doon namin nakita lahat ng naging issue. At medyo natagalan tayo sa pag sa machine shop nito dahil nga medyo marami ang ginagawa ng machine shop na tropa natin. At ito lahat nakalapping na po yan, nakaset na po yung balbula. Ayan, piston ring tayo na po yung magkakabit at saka piston. So dito magsisimula po tayo mga kalyabe. Right. Ay, nakaligtaan ko pa palang lang sprayer ko na lang is doon sa bahay. Sprayer? Okay. Oo. Yung langis na may ano doon, yung pang spray ko sa langis. Greaser? Gawa ko rin? Kukunin ko? Oo. Sabi mo lang kay Chrysler yung langis ka mo sa sprayer. Kasi hindi pwedeng hindi tayo maglagay ng langis pag nagkabit tayo ng piston. Right. Oil cooler. Yan mga kalyabe, ito yung kanyang oil cooler. Huhugasan ko lang ito muna bago ko isalpak. So ito mga kalyabe, may numbering din naman to. Hindi ka naman malilito nito dahil pinupukpukan po yan ng number dito sa gilid. Kung nakita nyo, yan, sa number 2 to na bore, piston number 2. Number 2 piston ring. Dahil susi, dahil pagod. Susi. Ito. Dito mga kalyabe, itong kulay puti, ito yung top. Yung second, itong Sa shorts ko ba, shorts? itim.
At Shorts. ito yung kanyang oil ring. So dito sa pagkabit ng piston ring mga kalyabe, tandaan po ninyo, Dang, shorts. sana makikita ninyo itong mga kalyabe. Ayan. Kung saan yung may number, yung may number na yan, ayan, mapapansin nyo may number po yan. Yan po yung pinaka sa ibabaw. So simple lang, basic lang din naman. Ayan. Ganon din po yung sa second ring. Yung second ring, yung may mga number, kung alin yung may number, yan po yung nasa ibabaw. Ayan. Tapos, kakabit na natin tong oil ring. Ito mga kalyabe, makikita nyo, ayan ang ganda ng dulo. Huwag ninyo pagpapatungin yan. Ayan. Kung sa alin ang mayupi, yan po yung nasa ilalim. Yun. I-ready lang natin yan. May numbering ba yung piston wala? Mayroon. Hindi po pwede, hindi nila manamberan yan. Tandaan po natin may arrow po yan mga kalyabe. Yung may arrow, itapat po natin yan doon sa ating tawag nito main pulley. I-ready ko lang siya. Pangkabit ko lang muna lahat ng mga piston ring para tuloy-tuloy lang po yung ating pagkagawa mga kalyabe. So same process lang yan. Ganun lang ulit. Pare-parehas lang siya. Wala siyang pinagkaiba. Kung ano yung pagkakabit nyo sa number 1, ganun din po yung sa lahat ng piston.
So sa malalaking mga makina is hindi po ako nagmamanual nito. Hindi ko ito kinakamay. Kasi matagas yung mga kalyabe. Ang ginagamit ko, meron po talagang proper tools na pang ano natin ng piston ring. Piston ring clipper tawag doon. Na dito, malambot lang kasi ito mga kalyabe. Kaya basic lang to. Kasi pag nagkabaliktad kayo nito mga kalyabe, ang maaaring tendency nito ay magiging bagong overhaul yung makina nyo, magiging mausok pa rin. Right, update ko na lang kayo maya konti mga kalyabe. Stop recording. Right, so kakabit ulit tayo dito. Panghuling piston ring. Ang disadvantage lang ng makina nito mga kalyabe, kapag tinamaan yung kanyang bore, is automatic palit na po talaga kayo ng block. Kasi hindi po ito nalalagyan ng liner. Hindi nag-i-slip, no? Okay? Hindi yan pwede, manipis. Manipis masyado. Yung lining. Masyadong manipis yung ano nito. Ito lang ang disadvantage nito. Pero sa performance naman is goods na goods. Maganda yung performance ng makina na to. Kaya kapag may ganito kayong sasakyan mga kalyabe, dapat lagi niyong alagaan yung langis, tubig. Huwag niyong pabayaan yung maintenance nito mga kalyabe. Yes. Kasi masyadong mahirap kapag makina na yung magkaroon ng tama. Right. So, magkabit na tayo isa-isa nito. Dito muna tayo maguna sa uno. Ano mga kalyabe, may tuldok yan. Marking ko yan ng machine shop na nagkalas. Kuminsan dito sila sa piston nagmamarkings. Pero mas the best kung dito kayo magmamarking sa connecting rod. Pumipitik na yung ano ko eh. Maghahanap na rin yan ng kapalit. Ano? Piston ring. Clipper. Tulad nga sinasabi ko lagi mga kalyabe, huwag niyong tipirin sa langis kapag nagsisiting kayo ng piston.
Hanggat maaari, paliguan yun. Umipit, di ba? Pantayin nyo lang yan mong lagi dulo nito mga kalyabe para hindi kayo sumalya. Pigil mo muna pa rin ang yung ratchet. Yan ang ratchet lang. Uy, bumangga pa. Opo. Ako, angat mo na. Bumangga eh. Bitaw na. Kaya. Bagay, mura lang to eh. Bili kaya tayo bago muna. Hirap to, baka maputulan tayo ng piston rin. Right, stop recording. Alright, so mga kalyabes, so ito na, nakakabit na natin to. Medyo sumablay-sablay kasi yung ating walang hiya itong aking piston clipper. So magkakabit na tayo ng ating ng ating head. Uli na natin yung sa iba. Unahin muna natin yung head. Tapos yan. So lata na po yung kinuha namin kasi mas maganda to. Mas matibay. Saan ang dowel? Yung dalawang dowel. Papalitan mo yan. Yung may biyak sa ilalim. Wow. Ayaw. Ayaw ah. So importante kasi ito mga kalyabe, yung dowels na yan. Forever young. Wala tayo sa ilalim. Hindi, maglalagay pa rin.
Sinubok ko lang. Kasi baka meron ka ng ganito. Alright, so bakit nga ba naglalagay ako ng silak na to mga kalyabe? Ito ang purpose nito mga kalyabe dahil nga galing to sa reface para yung mga maliliit niya na hairlines is sigurado na matatakpan. May mga hairlines kasi yan kasi galing sa ano yan eh. Huwag ka matakot sa ano, yung malagyan yung piston. Normal lang yan, sa ibabaw lang yan. Ito, paniniguro lang to sa atin para walang singaw. So, minsan, ginagamit namin is grasa lang. Kapag hindi na-replace yung head, yung block. So ito, hindi advisable talaga masyado na gamitan ng carbon. Kasi manipis yung ano, yung bore. Oo, puputok talaga. Puputok. Tsaka walang ano, sa gitna. Walang Wala namang Honda, merong ano. Yung pagitan yung ano. wala siyang pagitan kasi na ano. Kaya malibilis magputok yung head gasket kapag carbon ang gagamitin. So, ina-advise ko dito is bakal. Hindi siya katulad ng 856 na ano pwedeng gamitan ng carbon. Ito hindi. Pag ginamitan mo siya ng carbon, hindi tatagal, puputok kasi naiipit siya doon sa pagitan ng dalawang bore. Ano, iasawa natin. May basahan. Basahan. Yeah. Malinis. Walang basa, malinis. Dang! Kung ang damit niyan dang na luma. Oo, yung butas-butas na yan. Kahit tissue, magandang tissue. Yung bolt, kunin mo yung bolt. Mga head bolt. Alin na yun. Ayun, yung ano ko, bulaklaki. Yung gis natin na mahaba. Ang tubig ko. Ay. Kumakuha ng tubig. Right. Sapak. Masak pa na yung tapos.
Yung disc natin, pala natin, maba. Forty na ata, ikot na ito. Disc lang ang ubod. Sakto mo lang. Baka putol. Renta. 35. Oo, putol yan. Ang liit ng ano eh. Oh. Liit ng katawan. Right. Ayan mga kalyabi. Tinatanggal ko lang ng camshaft. Ayan. Ito ay double overhead cam. Kaya napakalakas nito eh. Ayun, sumisirit talaga eh. Ang lakas. Doon na double overhead cam pa naman. Yeah. 16 volt. Liit eh, no? 16. Ay, 12 volts pa na ito. 12 volts. Meron naka 16 ito eh. Yan, para hindi ka maligaw. Nakingan niya na. Dito yung isa. Baka nga lang, hirap. Pero mag-assemble na lang. Kasi yan, pagkasunod-sunod, pagkasunod niya. Sobra na isa oh. Hindi ba? Sige, mag-sobra yan. Malabo. Huwag mo akong pakakapakid. That's it, that's it. Okay. Tsaka extension na out na extension. Sa tubig ba to? Sa tubig to, no? Saan? Sa kulan. Oo, tulad. Papuntang water pump. Oo. Kasi yung oil pump, pero kailangan niya. Right. Extension mix eh. Nandun sa balik. Pwede rin impact. Ano brand ng impact mo dito? Hindi. Makita. Takal na yan. Bibili nga ako eh. Bibili nga naman sa ano. Pero pakainin ko. Ilang taon na rin yan. Ilang makina na rin yung binasan ng Marina. binasan yan. Galing mo pang pressure test niya, pang leak test niya. Vacuum, pabaliktad. Baliktad na. Sa higop. Ano niya lang, yung ginawa niya lang. Pasok ka doon, sa tropa. Machinist. Kailangan ng helper. Marunong ako mag-mechanic ko, ito si Rafi, tapos ikaw, machine, sure ball. Wala ba yung back? Parang mag sa pag-dikit mo. Kaya tinatad ng Shellac siguro ito nung dati, no? Kasi minano nila yung ano eh. Yung singaw na maliit eh. Kitang-kita ay pag gano'n eh.
Dati pa yun ha, ang tanggap sa isang butas, ano, sa intake, ang 2K na nun, intake. Ang buong head, pagka pinagawa, nasa 12, 15. Check pa lang yun, yung mga pangkarera, mga CD. Pang racing. Ang kikinis eh. Kahit yung lamok, pagka dumapo, Dapat madulas matigas. eh. Nangyari dito. Ay, hindi pa namapal. Hindi, dapat yun. Dapat na dapat yun. Ito, pero ito. Baka may... Parang nakaangat ka eh. Oo? Hindi, dapat check pa yan. Bakit? Ano ba naman? Lost trend. Hindi naman, wala namang loose thread to eh. Sublay naman. Biglang gumagano. Malalaman mo pag loose thread yan dito sa thread mo. Kung may kain. Ayan. Wala. Ayan ang nakaros eh. Hmm? Ayan, nakaros. Ayan, nakaros. Anong piece mo? May lost trend. Palitan mo kaya Rafi, ano sa iba? Tama lost trend. Oo eh. Ay, hindi ko nga pinipilit ng ano eh. Kapag tumitigas eh. Ayan, mga to. Kaya kain eh. Oo, kaya nainan yan. Hindi, matigas talaga eh. Meron yan sa loob. May matigas na. Tigas oh. Tumitigas pa rin. May balance yun. Lost trend. Ay, malulustrid yan pag ano. Right, mga kalyabe. So yan. So, ganito lang natin i-retread lang yung isang tang tornilyo. Right, stop recording. Alright, mga kalyabe. So, higpit na tayo ng hit bolt. And una is mag-torque muna tayo ng 20. Pangalawa, 40. Yan, 40 na po ito. 40. 40. Kuha ka na ano doon. 40. Sabihin mo sa akin. Palista mo sa akin. Cobra. Yung 40. Tapos, pangatlong higpit mga kalyabe, kuha ka ng 60 degrees. Forty. 40, lumagati. Hindi masyadong malagati pag plus 60 degrees. Plus 60 degrees. Tapos papainal natin sa 80 degrees. Plus 80 degrees. 90. That's 90. 80.
Okay. Ako sa truck. Yabe ang ako nagbilang pa na Putol eh. power and ano. So, dito, pag ilalagay natin itong mga camshaft na itong mga kalyabe, huwag po natin kaligtaan, huwag natin mong tipirin sa langis. Eh, sabi mo kay ate mo ba ano? Magpabili ng ano, merienda dito ha? Okay. Idaan mo na rin to sa JNT ha? Kaya nga, kunya na, pag ano. Rembrandts. Ayan, dyan na yan. Collection na yan dyan. Kailangan tayo simple. Buhatin na lang yan. Merong marking seal dito sa likod. Diyan pa to? Nakakapay. Kunin mo na. Kunin mo yung jack. Diyan. Nice. Ayan. So dito mga kalyabe, dapat ayan. Pag nagkabit kayo nito, mag-timing kayo, yung guhit na yan, pantay. Tapos may meron yan dito sa ibabaw. Tama. So, simple lang naman. At wag nating tulad nga na sinasabi ko, wag tayo magsipit sa langis dito. Kasi ito, maaring kakapit kasi yung camshaft natin dito, bakal sa aluminum. May bumubuwag ba po ba? May langis pa, wala ka. Okay na, dadalan. Hindi ka naman malilito dito mga kalyabe. Tandaan lang ninyo yung arrow papunta po sa harap. Wait lang muna. Ayan, nag-combine kami mga kalyabe, machinist at saka mekaniko. Abangan po ninyo, magkakaroon kami ng project dito sa mga multicam. Eh, Putik na. Grabe ang putol. Sakit sa ulo yun. Yan yung sabi ni Kuya Sani, di ba? Hindi makakabili ng paisa isa. Yan talaga set. Set talaga, grabe. Wala kang... Tagal na nung photo na yun doon. O ano pa lang, wala pa lang. Isang, dalawang linggo, ay 3 linggo pa lang. Paano ko?
Tatlong linggo pa lang. Hindi ba yung dating nandun? Hindi, iba yun. High ace yun. Ay, isa na pala. High ace yung una doon. Tapos, yan. Utol. Ang masaklap nun, patapos na. Eh, ganun naman lagi eh. Di ba? Doon lumabas yung ano, pagbuhos ko ng tubig. Buti ka mo, pagpa-start ko pre. Buti hindi itinakbo ng malayo. Hindi, binaklas ko muna yung ano, yung papastart ko pa lang sana. Kasi kung hindi, butas mahabog bigla na naman. Sakit sa ulo. Binaklas ko muna yung tawag nito, glue plug. Kaya mali, cute lang tong makina natin. Iba-iba. Pinasan ko nga yung makina ng Ford. Pero kung pipilitin, kung masakit sa likod yun. Kaso may engine cream man. Oo, kasi sira ng katawan mo. Si Kuya Sanid din eh, yung tropa, sabi niya. Dati, ang mano-mano talaga kami. Kapait ako eh. Kaso, nung, Masisap eh. yun, salamat ka na kay Sir Anonymous ko sa engine cream. Kung naramdaman ko na parang nakaranas ako pre, lumapag parang tumulog Sakit sa balakang. Tumulog yung likod ko. Sakit na sa balakang ngayon. Parang tumulog yung likod ko. Pag-ilipit mo ka, alalay din. Ito mahirap pre, oh. Pag binigla mo higpit sa gitna ng Putok yan. putok, pumuputok. Oo, hindi nga ako dad ng yan. Nakapag-repair na rin ako dati ng dito. Natutukan ka? Hindi ako. Hindi nalit ng putok. Kaya, ingat na ingat ako din. Siyempre, church to experience. Ano na mangyayari, di ba? Mm. Malakas ka. Hindi, doon ko rin nakita sa machine shop ng kumpare ko na dinala doon, pinahinaw. Kadalasan nangyayari sa Honda. Yeah. Siyempre, excited mag-ano eh. Excited ipitan. Tapos yung iba, pag nag-higpit, dito sila kumukuha ng persa, hindi dito. Pag ganito kalaki. Dapat dito ka lang kukuha eh. Pitik-pitik lang yan, litita lang yun eh. Wala mo kalaban-laban yun. Puputol talaga yan. Kaya hindi ako kita mo, pansin mo, hindi ako nakakawak sa dulo. Kasi masarap ano yun yan. Hanggang sa maramdaman mo, wala na. Sama na siya. Ching. Baba ng pagbanyo yan eh. Hmm. Ang 20. Wala pang, parang gis lang ako. May 14. Baba ng pagbanyo. Ang gagawin. Talagay na ko ng timing chain. Kahoy. Kahoy. Kahoy yan natin. Para hindi madurog yung naalam. Hinahanap ko pa yung aking, aking string na dito pala. Yung plug. May pa na ako. Saan? Dito na? Aga na. Okay na yan. Right, so dito mga kalyabe, dito sa ating timing chain, papakita ko lang din sa inyo yung pinaka-timing marks dito sa ating timing chain. Ayan, ito sa camshaft, dalawa sa ibabaw. Ayan. Tapos, ang crankshaft is dito sa baba. Ayan. So dito, may ilaw ka pre.
tayong laro ito. Hindi. Ayan. Dito mga kalyabe, makikita nyo yan. Yan dito. Yung guhit dito sa pinakagitna. Tapat din po, tapat din mismo ng punya na to, doon sa baba. Tapos dito, yan. Dito rin. Tapos dito, kailangan magkatapat dito sa gitna. Yung pinaka-timing. Sa likod, may sisilipin kayo dito. Yan ang pinaka-timing yan mga kalyabe. So, basic lang din naman. Pawak na kaya. Basic lang din naman to. Right. Tulad nga na sinabi ko. Yan. So mag-a-adjust pa tayo nan konti. So, yun. Pasok na yan. Dito, kailangan magsintro mo rin yan dito. So, paano mo nga ba masintro? Right? So, dito, mag-adjust ka rito. Gamit ka ng katala. Yan. Para may pasok mo itong kunting adjust pa dito. Ito kasi mahirap pa kakalyabe. Ito pang pinag-iipunan ko, yung engine holder. So pasok na siya. Tapos kakabit na natin tong ating roller guide. Balik ka data. Yan. Okay. Hindi pa ganun. Hindi ah. Ayun. Nabububo na ako na. Hindi, wala tayong ilaw rito sa gilid.
Sabay mo yun. Ano kanina? Nandun, ito yung ano. I-send ko sa'yo. Nandun yung may 500 dyan sa ano ko. Wallet. Nakadata? Meron. Oh. Wala po yun. 395. Hindi naman kayo, susuko ko ma. Send mo. Ah, 500 dala mo. Saan ang assembly niyan, Tap? Oo. Yung assembly niya. Assembly ng Hindi, dito. Yung bahay na mismo. bahay ng Yung cover na mismo. Oo. May alambre ka po. Alambre ka na po yan. Kami alambre kaya? Alambre? Alambre. Saan kayong ano nito, kapartner? Na? Ang kapartner yan eh. Saan mo gumagalaw dyan? Yung sa box na yan. Ano ang partner ba? Gasket? Dito. O nasa kaya ba? Baka naiwan doon. Ano, guide? Oo. Right mga kalyabe, ayan na at buo na yung makina. So sasalpak na natin to dito. Right. Ayan. So kapa-right tayo, kapa-rights. Rights. Rights. Stop recording. Battery. Alright mga kalyabe. Ayan, so kabit na tong makina. So try natin start. Overtime na tayo. Inabot na tayo ng alas 8 na ng gabi. Grabe. Kailangan kasi ito mga kalyabe yung sasakyan kasi bukas is may pasok na yung may-ari. Ayan yung kumpare ko. Hindi na natin bababa muna. Hayaan muna natin to. Oo.
Ready? Ready? Start. Ayaw. What? Ayaw. Starter. Starter. Nakakabit. Right, mga kalyabe, ayan na, umaandar na. Napasa lang yan ng ano, ipiit. Bubulayan mo na yun pagka bumukas. Nakasarado pa tayo. Naka cold start pa yan. So, check pa natin, may check engine pa. Check natin yung sensor. Helicopter. Hindi, normal. Hindi pa umangat ang langis niyan, pre. Ayan, ya. Unti-unti titining yan. Luwag ang belt. Hindi na, basa eh. Basa ng kulang ka lang yan. Right, stop recording. Right, mga kalyabe, ayan na. So, binibleed na lang yung kanyang tubig. Kasi yan ay mayroon pang air pocket. Ayan, kung makikita nyo, bubula pa yan. Normal pa po yan. Bagyo. Bagyo na. Hindi ganito ang andar niya, try nung bago natin binaklas. Medyo malakas yung andar niya. Maano yung andar na ito. Like- Gigil. Oo. Yung kano, kalmado siya ngayon. Nung- Diretso na yan. Biyahe malayo. Bagyo na. Higpitan ko nga sana pre ng 120. Baka natakot lang ako, baka mabasag yung block eh. Gamitan mo ng ano, tubo. Ayan mga kalyabe, oh, ayan. Ayan ang tunay na walang overheat, oh. Ayan, oh, walang bula. Lakaw. Ayan, oh, tuyong-tuyo, oh. Walang bulwak yan. Sulit, sulit. Kahit i-revolution mo yan, patingnan mo der. I-rev mo doon Gas der. mga be, gas mga. Gas mo konti lang. Gas mo. Oh, yan. Makita nyo, may bulwak. Nung una, bago natin binuksan, nababol. Oh. Andarin lang natin yung para. Paano mo lang. Tagal-tagal yung bleeding mo na yan, pre. Ayan. Pre, bibiyahe pa ako nalalamog. Grabe ka na. Huwag mo, pag di ka pa yumaman yan. Maglalamog muna ako. Ayan, medyo buo na. Wala na siya halos bubbles. Cellphone ko tara, baka makalimutan na. Naka-live ako na malulubat man. Dito na kayo kumain. Ayan, charge mo muna doon. Maglalamog pa ako. Sayang yung kita. Baka meron pa. Marami yan, matagal. Matagal yan eh. Mga kalyabe ha. May bleeder po kasi yan. Yung mga K6A is may bleeder po na ganyan. Kapag hindi nyo po ma-bleed nyo ng maayos o overheat pa rin kayo. Diyan pa lang yan, sa pressure pa lang ng ano niyan. May mga maliliit na bubbles sa may pressure. Yan. So isipin nyo mga kalyabe,
Buti ito mga kalyabi, naagapan agad to, hindi to nagpalit ng makina. Kung nagkataon to hindi to naagapan, baka laglag to, palit makina. Pre. Kasi ito mga kalyabe, yung block nito is disposable. Hindi po nare-resleeve ito. Hindi pwedeng i-resleeve. Ayan, sa may mga K6A engine, tandaan po ninyo ha, baka magsabi kayo na kailangan palagyan ng liner para bumalik sa standard. Hindi na po yan nababalik sa standard. Manipis. Manipis masyado. Ayan, machinis po yan. Sa machine shop po talaga yan nagtatrabaho. Title natin, machinist. Machinist. Ex-mechanic. Ex-mechanic. Nagpagawa kay makinistang pobre. Siyempre, expertise mo to eh. Hindi mo kaya to, puta. Oh, yan, walang bubbles. Oh, yan. Yan, kitang-kita yan. Oh, yan, kita nyo? Yan. Inilawan namin para at least makita ninyo. Kahit gabuhok na bubbles, wala yan. Kasi maganda yung lapat ng head. At saka, Galing din yung tropang ano. gumawa. napakagaling ng tropa natin dyan sa silang na ano nito. Shoutout sa'yo, Kuya Sunny. Yan. Kuya Sunny, shout out dyan sa may silang. May tagalalaan yun. Lalaan, silang. Ayan. Pre, umuusok. Pre, umuusok. Umuusok. Walang hiya mekaniko to. Nananakot, pre. Rights. Suwabing-suwabi ang andar niya mga kalyabe. Alright, stop recording. Right, so ayan ang mga kalyabe. So, wala na talaga siyang bula-bula. So, inangat niya. Ayan, normal lang po itong mga dumi na ito mga kalyabe ha. Galing po to sa block. Kasi galing po yan ng machine shop. At hindi mo maiiwasan yan. Tsaka bumaba na siya. Ibig sabihin, yung na-displace na yung mga nandun sa loob. Oo, yung nasa air pocket niya na displace niya na. Meron pa tong air pocket pero konting-konti na lang siguro. So dito halos napaka-normal na po ng andar nito. Wala na pong knocking. Tsaka yung RPM niya is nasa 900 na lang. Dati 11 yan. Yan, 900. Dati 11 daw yan. Sa ngayon, nagmi-maintain na lang siya ng 900. Ayan. So, kung mapapansin nyo, pag gumagana yung kanyang aux fan, hindi na po siya nagkakaroon ng bubbles. Right. So ayan mga kalyabe no. K6A engine, DA64W at saka
wag lang mga kalyabe, yung may mga Triptonics medyo hindi pa natin kabisado yung mga Triptonics ng sasakyan. Ayan, ang mga naka-Triptonics kasi masyadong masilan po yun. Ngayon pa lang, aminin ko na sa inyo kasi hindi naman lahat ng bagay is na kukuha natin agad-agad. So yun ay pag-aaralan pa po natin kung paano yung pag-ayos ng mga Triptonics. So mag-upgrade pa tayo, kailangan pa natin mag-upgrade kasi bago lang po yung mga Triptonics, hindi pa po namin na-tackle yan. So hindi pa natin naka-encounter yung Triptonics. Wala na talaga. Wala na bagos dito. Doon na lang yung sa ilalim. Wala na, puro na eh. Doon na lang yung sa ilalim. Right. May mga kalyabe. So bukas mapapasabak daw ng General Trias Cavite. Test drive agad. Kailangan, pakalaman natin. Right. Ay. Ayan. Oh, nakakahilo naman camera ko. Hindi ko alam na kung saan nakaharap eh. Walang hiya talaga to. Ayan. So kapag bumili po kayo ng mga ganitong klaseng sasakyan mga kalyabe, wag na wag po kayong magpakakumpiyansa na talagang hindi na po kayo gagastos kapag bumili kayo ng mga ganitong sasakyan, yung minivan. So sa mga ganitong mga minivan kasi mga kalyabe, hindi mo talaga maiwasan kasi hindi po naman brand new yan, reconditioning po lang yan dito sa atin. Tsamba-tsamba. Pag natsambahan mo, minsan isang buwan pa lang sa'yo is bibigay ng makina. So hindi mo talaga maiiwasan. So normal po yan. So dapat kapag bumili po kayo ng ganitong sasakyan, dapat ready din po kayo. At tanggapin po ninyo yung mga consequences na pwede mangyari sa inyong mga sasakyan. So maaring magkaroon ng aberya sa transmission. Ayan. Kapag bumili po pala kayo ng ganito, yung DE64W, papalitan nyo na po kagad yung ETF. Heavy PMS. Heavy PMS nyo kagad mga kalyabe para maagapan ninyo. Katulad nito, ito is talagang sinadya niya namin ton i-refresh para hindi magpakasakit sa bulsa kapag bumigay ang makina. Kasi isipin nyo mga kalyabe, kapag ang bore na ng ating makina yung may problema is wala na po tayong magagawa doon kundi magpapalit na po tayo ng cylinder block. Ayan. Maganda to at naagapan talaga to ng maigi. Habang maaga, naagapan. Kasi binagyo to at nag-itugon kayo na. Hindi, Atok, binggit. So isipin nyo mga kalyabe, nakapag-atok na ito. Sulit na rin. Sulit na sasakyan. Ayan. So, ayan mga kalyabe. Shout out sa Jan Japan. Ayan. Sa Jan Japan to kinuha eh. Ayan, shout out po sa kanila. So ito mga kalyabe, hindi mo talaga ito maiiwasan. Normal po yan. Hindi mo nyo dapat sisihin yung dealer kasi normal po yan dahil segunda mano nga po talaga to. Recon kung tatawagin. Kung brand nyo, yun po pwede po yun. Pero depende kasi mga kalyabe kung minsan may mga warranty din na binibigay si Jan Japan. So bisitahin nyo lang po Jan Japan, Imus. Ay, Dasmariñas. Yan, Jan Japan. Bisitahin niyo po pag gusto ninyong bumili ng mga ganito. Or pwede niyo po ako ma-PM, sasamahan ko po kayo doon para makapagpili ng mga unit na nagugustuhan ninyo. So, kapag alanganin, sasabihin ko naman sa inyo na hindi pwede. Right. Stop recording.